halos kilala ng gwardiya. Oo. Kagaya sa akin siguro, baka sabihin nyo ba't ko hindi naman dinarang ng gwardiya doon? Siguro isa, unang araw, harangin kayo ng gwardiya. Pangalawang araw, harangin kayo ng gwardiya. Sa pangatlong araw, familiarize na yan ng gwardiya. Sa sasakyan nyo, sa unang araw, harangin ng gwardiya yan. Isa, dalawa naming no sticker policy. Hindi ibig sabihin wala kayong sticker, hindi kayo pwedeng pumasok. Pwede po kayong pumasok kahit walang sticker ang sasakyan nyo. Pero kailangan nyo sumunod sa security protocol na ipapatupad namin. Yan ay ipapatupad natin lahat sa seguridad ng mga anak natin. Kita nyo dyan, may nagrarayot. O hayaan na lang ba natin yan na pagkalagala dito sa loob ng subdivision natin. Dahil yung anak nyo dyan, naglalaka, tumapagtripan yan. O yun lang sa akin, sana lahat mag-cooperate at muli magtulungan. Salamat po. Hello po, magandang umaga sa lahat. Ako po pala si Israel Sangkahit, Vice President po rito sa ating OWA Subdivision. Tulad ng sinabi ni Bro Hans, lahat naman po ng gagawin dito ay para sa kapakanan nating mga homeowners now. Sa ating mga anak, especially sa mga anak natin. Meron po magiging pagbabago sa ating gate. Tulad po ng sabi nga niya, no stick pumasok. Kaya lang po, pag no sticker ka, ibig sabihin, hindi ka pakilala ng ating guard, haharangin ka po sa gate, na-store po kayo ng mga ilang minuto, siguro naman kikilalanin kayo kung kayo pa yung homeowners o tagalabas. Ngayon, kung kayo po ay tagalabas, ang una pong gagawin ng ating guard, kukuhanan ng ID, kung yan yung mga bisita nyo, para meron pong identify kung sino po yung pumasok sa subdivision natin. In case na magkaroon po ng problema, kilala po natin yung pumasok. Di po ba? Baka mamaya pumasok ang dinadala pala dito mga illegal. So wala tayong pagkakakilala sa kanila. Kaya ganun po ang mangyayari. Kaya kung meron po kayong mga bisita na medyo may store po sa ating gate, pakipaliwanag na lang po sa kanila. At saka marami rin po tayong mga katulong. Ako po bilang presidente ng Guardian PGBI, nandiyan po lahat ng mga kasama ko, makakatulong po natin yan sa paglulubing natin sa gabi. Simula siguro ngayong lingkong ito, maglalagay kami ng mga kasama namin mga volunteers na guardians ng PGBI. Kaya sabay din ang meeting na to, meeting din namin ng guardians sa PGBI, nandiyan sila lahat, nandiyan sa mga gilid. Makakatulong po natin yan para sa katahimikan ng ating subdivision. Tungkol po naman po sa basura, pasensya na po kayo at ang schedule po natin ay pinapasi natin sa munisipyo. Minsan po ay Biyernes, Sabado, Linggo, Martes, Merkules, nasa kanila po ang desisyon kung kailan po tayo kukuhanan. Ang isa pa po, dapat bago na tayo maglabas sa ating mga basura, antayin po natin yung truck. Kasi kalimitan po, pag nakikita yung truck, tinatambak sa kalsada. Ngayon, pag hindi po nahakot, kawawa naman po yung area na natambakan ng basura. Mamabaho sila. Minsan po kasi nagkakaroon ng problema yung ating mga tagahakot. Minsan nasisira yung truck, napaplatan, hindi nababalikan. Nakikitampak po sa kalsada. So magre-reklamo naman po yung tapat ng natambakan ng basura. Kasi akala doon yung pinalagay, hindi po doon yung pinalagay. Bago po sana natin ilabas sa mga basura natin, antayin po natin na dumaan yung truck para kupahanin na lang yung mga egoman nila. Ay, mga aso nga pala, meron din magdi-discuss. Doon po sa mga may mga alagang aso, mga pet owner, meron po tayo rin ipapatupad sa ganyang sitwasyon tungkol sa aso kasi halos lahat siguro ng homeowners na lumalabas, pumapasok ng madaling araw, nagre-reklamo dahil sa aksidente. Mga tayo ng aso, mga aso na biglang tatawid, mga aksidente yung iba. Meron po magpapaliwanag na tungkol sa sa committee tungkol sa mga ng aso. Hindi naman po pwede natin maipadampot agad dahil may schedule din po ang dog and pound. Sila din po nag-i-schedule noon. Hindi rin po sila makakuha ng aso dahil sobrang tampak na yung aso sa kanilang lagayan. Naubusan na sila ng mga panturok. Kaya hindi na sila napuntan sa tulad nito. Pwede na itong kaldereta kukunti na balahin ko. O, nahiga pa. Bro, aso mo yan ako Dinala ko lang. Meron po magpapaliwanag dyan tungkol sa aso para maliwanagan po kayo. At sasabihin po nila, siguro malaking tulong po ang magagawa sa atin. No? Tulad ko, nag-aalaga din ako ng aso, marami akong aso, kaya lang nakakulong naman lahat. Hindi ako
Wala labas ng kaso. Next, sino ba next?